Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinalulugod po namin kayong i-welcome sa press conference para sa May 2026 Inflation Report ng Probinsya ng Albay. Una po, nais naming kilalanin at i-welcome ang ating mga inimbitahang resource persons o tagapagsalita mula sa ating mga partner agencies mula sa Bangko Sentral Legazpi, Acting Area Coordinator Evelyn V. Tanagon. Good afternoon po, ma'am. Kasama po natin siya through online po. Atin din pong i-welcome ang ating press at media partners galing sa Radyo Veritas, Sir Dennis Alta. Magandang hapon po, sir. At Ma'am Melissa Manzanilla from CARE 104.3 D-Way FM FEBC Radio. At sa iba pa po nating stakeholders, mga kasamahan at kaibigan mula sa iba't ibang PSA field offices na kasalukuyang dumadalo on-site at online, maraming salamat po sa inyong pakikilahok upang maging updated sa status ng inflation sa ating probinsya. Nais din po naming ipaalam na ang press conference po na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa pamamagitan ng Facebook page ng Philippine Statistics Authority Albay. Ngayon ay ating i-welcome ang Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, Albay Provincial Statistical Office, na siyang mag-uulat para sa antas ng inflation sa probinsya ng Albay para sa buwan ng Mayo 2026. Ating pakinggan ang report mula kay CSS Cecil G. Branjal. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority Albay Provincial Statistical Office ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya para sa buwan ng Abril 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 6.8% nitong Abril 2026. Noong Marso 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 4.2% at 1.9% naman noong Abril 2025. Ang average inflation rate mula Enero hanggang Abril 2026 ay nasa antas na 3.7%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 kumpara noong Marso 2026 ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 5.5% inflation rate. Ito ay may 45.7% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 9.9% inflation rate, particular dito ang bigas, vegetable tubers, plantains, cooking bananas and pulses na may 10.8% inflation rate, gaya ng sibuyas, at fish and other seafood na may 8.6% inflation rate gaya ng tilapia. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.7% inflation rate. Ito ay may 27.9% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng housing, electricity, gas, and other fuels nitong Abril 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. LPG na may 48.3% inflation rate, at fuel wood na may 21% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 14.2% inflation rate.
Ito ay may 24% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may 58.1% inflation rate, diesel na may 129.1% inflation rate, at other passenger transport by road na may 2.8% inflation rate, particular dito ang pamasahe sa tricycle. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Abril 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 5.5% inflation rate at 33.14% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereal and cereal products, particular dito ang bigas, fish and other food and other seafoods na gaya ng tilapia, at vegetable tubers, cooking banana at iba pa, particular dito ang kalabasa. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Abril 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.7% inflation rate at 28.2% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: electricity, LPG, at fuel wood. Ang transport ng pangatlo sa mga commodity group na ito ay nagtala ng 14.2% inflation rate at 20.6% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod: gasoline, diesel, and other passenger transport by road. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Abril 2026 ay ang mga sumusunod: bigas na may 14.4% inflation at 1.1 percentage point share, electricity na may 48.8% inflation at 0.8 percentage point share, gasoline na may 58.1% inflation rate at 0.7 percentage point share, LPG na may 48.3% inflation rate at 0.6 percentage point share, at fuel wood, cafe and the like na may 21.0% inflation rate at 0.3 percentage point share. Sa 13 commodity groups, ito ang nagtala ng mas mabilis na antas ng inflation nitong Abril 2026 kumpara noong Marso 2026. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, water, electricity, gas, and other fuels, furnishing, household equipment and routine household maintenance, transport, at recreation, sport, and culture. Nagtala naman ng mas mababang inflation ang mga sumusunod na commodity group: restaurants and accommodation services, personal care and miscellaneous goods and services. Samantala, nagtala ng kaparehas na antas ng inflation kaysa noong Marso 2026 ang mga sumusunod: health, information and communication, education services, financial services. Sa puntong ito, magkakaroon po muna tayo ng short break. Muli po tayo magbabalik sa loob ng ilang minuto upang ipagpatuloy ang ating programa. Maraming salamat po.
Sa puntong ito, atin na pong ipagpapatuloy ang programa. Maraming salamat po sa paghihintay. Sa 11 pangkat ng pagkain, ito ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Abril 2026 kaysa noong Marso 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Bigas na may 14.4% inflation rate, flour, bread, and other bakery products na may 1.4% inflation rate, fish and other seafood na may 8.6% inflation rate, particular dito ang tilapia, oils and fats na may 21% inflation rate, fruits and nuts na may 9.6% inflation rate tulad ng mangga, vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 10.8% inflation rate, particular dito ang sibuyas, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 4.1% inflation rate gaya ng infant formula. Nagtala naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Abril 2026 kumpara noong Marso 2026 ang mais na may 6.1% inflation rate. Nagtala din ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Abril 2026 ang sugar, confectionery and desserts na may negative 1.3% inflation rate gaya ng asukal na pula. Samantala, mas mabagal ang pagbaba ng presyo nitong Abril 2026 ang naitala sa meat and others na may negative 4.5% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Nagtala naman ng mas mababang inflation ang milk, other dairy products, and eggs na may 0.7% inflation rate. Kung ihahambing sa inflation noong Marso 2026, lahat ng probinsya sa Bicol Region ay nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Abril 2026. Ang inflation rate para sa bottom 30% income household nitong Abril 2026 ay bumilis sa antas na 7.1%. Noong Marso 2026, ito ay naitala sa antas na 4.4% at 1.8% naman noong Abril 2025. Ang average inflation rate para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang April 2026 ay nasa antas na 3.6%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income household nitong Abril 2026 kaysa noong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 6.7% inflation rate at 68.8% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 12% inflation rate at 16.9% share. At transport na may 10% inflation rate at 12.3% share. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas, fuel wood, electricity, and other pelagic fish na may 13% inflation rate at 0.5 percentage point share, at gasoline na may 58.1% inflation rate at 0.4% percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income household at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya para sa buwan ng Abril 2026.
Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya. Salamat at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Rojal, para sa ulat ng Abril 2026 inflation para sa probinsya ng Albay. Inaanyayahan ko po ang ating mga tagapagsalita na maupo sa unahan. Kasama po natin ang mga kinatawan mula sa ating mga partner agencies from Department Trade and Industry Albay, Senior Trade Industry Development Specialist, Sir Sinenti Briones. Sir. At kasama rin po natin online si Ma'am Evelyn V. Tanagon ng BSP Legazpi, ang Acting Area Coordinator po. We would also like to acknowledge the arrival of Sir Eduardo. Good afternoon po, sir. Sir, inaanyahan ka po namin pumunta po sa harap. Para po sa inyong mga katanungan, malugod po itong sasagutin ng ating butihing mga tagapagsalita at CSS. Para naman po sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders na nanonood online, maaari po kayong magpadala ng inyong mga tanong gamit ang comment section or chat box feature ng Facebook. Sa puntong ito, binubuksan na po natin ang ating mesa para sa mga katanungan. Inaanyayahan po namin ang lahat na makilahok upang mapagbigyang linaw at masagot ang inyong mga katanungan sa segment na ito. Nais lamang po namin ipaalala na ang mga katanungang sasagutin sa bahaging ito ay dapat may kaugnayan lamang sa inflation report para sa buwan ng Abril. Yes po, from Radyo Veritas. Good morning, good afternoon po. Ma'am Ceci, since tumas po tayo from for something, ngayon po nasa 6.2 tayo, 6.8, sorry. May kukonsider po ba natin na alarming na ito na status ng ating inflation for the month of April? Okay, siguro nandito po yung ating representative from BSP. Si Ma'am Evelyn. Pakiulit daw po sir ng iyong katanungan po. Since tumaas po yung inflation sa 6.8, may kukonsider po ba natin na alarming po ito? Yes po, ma'am. Yes, tama. Okay. Actually, kung titingnan po natin sa datos, with 6.8 inflation rate ng kanina, yung country-wide data po natin, siya, pero alam po naman natin na ito ng customer pressure ng pati ho mo sa kanya sa Hello? Hello? Naririnig po ba ako? Hello? Yes, ma'am. Sorry lang. Hello? Good afternoon. Okay. Sige. Ayun na. Yung 6.8 na inflation rate ng NPI, 7.2 po sa buong bansa, ay not within the forecast range po ng DSP for the month of April, which is 5.6 to 6.4%. So alam naman natin po ang budot nito ay yun nga yung pagtaas ng
ng oil, din bali, ng price of oil. So, ito ay expected na po na ito ang mangyayari kasi sinasabi natin na merong second round effects. Ito yung inaantabayanan po ng Bangko Sentral na kung lumala yung increase ng inflation, kailangan may action na gagawin po ang BSP. Kaya last April 2023, last April 22 of both year, tinaasan na po ng Bangko Sentral ang policy rate nito from 4.25% to 4.5%. This is to temper the inflationary pressures caused by the global oil price shocks na po. Ito ay hindi po immediate yung impact po nito, pero it will gradually ease price increases, particularly in demand-driven sectors. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn. Opo, follow up. Ma'am Cecil, nakaapekto po ba aside dun sa issue ng Middle East, yung current status po ng Mayon volcano for the province of Albay inflation rate? Okay ko po. Kung atin pong titingnan, yung mga major contributors po ng ating inflation is nandoon po yung sa fuel. Ano yung sabi natin yung pagtaas ng diesel, di ba? Tsaka ng gasolina. But sa agriculture, sayang hindi po nakarating yung sa agriculture. Konti lang po yung effect niya. Ano? Kasi nga, kung makikita natin doon sa food and non-alcoholic beverages, bali ang major ano dun is yung pagtaas ng presyo ng bigas. But yung ibang mga agricultural products, minimal man lang po ang kanyang effect. Last po, for DTI, sir, since nakita ko po dun sa report na binigay ng PSA, isa sa may mga higher inflation yung flour and bread. I think sakop din po ito ng Department of Trade and Industry. Sir, kumusta pong monitoring po natin? Nakita sa inflation na nagkaroon po ba ng paggalaw talaga sa presyo ng mga basic commodities like bread last April? Okay. Thank you po sa tanong. Clarify ko rin para at least tayo, mas malago. Ang admittedly po talaga pong tumaas yung mga bilihin natin, yung mga basic prime and commodities natin. At dahil nga po dun sa pagtaas ng oil, at the same time pagtaas ng logistics, transport costs. So lahat po ito nakapekto. Kaya marami po kaming nabigyang LOI, letter of inquiry. Kasi nga po talaga namang apektado lahat ng mga negosyante. So binabalanse po kasi namin yung sitwasyon kasi alam niyo naman may mga negosyo talagang apektado. So hindi naman talaga alam naman natin talagang tumaas talaga biglaan yung gasolina. So ang ginagawa namin sa DTI talagang continuously monitoring. At the same time inaayos din namin po yung supply side, yung supply ng mga bilihin para at least hindi na tayo makadagdag sa problema kasi ang nangyayari po yung ating mga consumer ang tendency magbili ng marami yung magpa-panic buy. So hindi namin ayaw natin yon kasi lalo pong lalala yung problema. So bagamat medyo nakaraos tayo ng konti. So ngayon po siguro sabay ko na rin ma'am sir, meron po tayong price freeze na pinapatupad noong May 5 inisyo dahil nga po sa state of calamity na ating dineclare ng ating province of Albay through Governor Irosal. So mayroong effective May 5 until June 4 may price freeze po tayong pinatupad. Hindi po buong lalawigan ng Albay, buong probinsya ng Albay, pero may mga particular lang siguro nandiyan Legazpi, yung tatlong cities, Tabaco, Ligao, and Legazpi, and then yung mga nakapalibot na municipalities sa Mayon Volcano. Lalong-lalo na yung naapektuhan ng ashfall, di ba? Nakaraang May 2 ba yun? So, so yun po yung sa ngayon. And yung prevailing price po, ilalabas namin bago. Kasi yun po yung magiging basihan
ng aming pag-monitor. Kalalabas lang ngayon actually, ngayong araw nito kaya medyo late ako kasi, supposedly dapat dala ko na pero hindi ko nadala, hindi ko pa na-print. Pero lalabas po 'yun in a matter of, days lang, few days. Lalabas po yung, bagong prevailing price ng ating, BNPC, yung Basic Necessities and Prime Commodities. Yes po 'yun, 'yan po yung prevailing price, nanggaling pa po 'yun sa Manila, Metro Manila, na 'yun po yung magiging, baseline ng, prices ng BNPC. For clarification, sir, dahil diyan mayroon talagang increase sa ating mga basic necessity. Yes po, may mga increases po at, sabi namin, ang sinasabi lang namin, 'wag na 'wag kayong tataas dun sa 10%, more than 10% na price. Kasi yun po yung, nakalagay sa Price Act, 'wag silang tataas dun sa 10%. Kasi 'pag tumaas dun sa 10% talagang ano yun, may violation na po yun. Profiteering na yun, puwedeng profiteering, binabantayan kasi sa Price Act yung profiteering, ano pa 'to, yung cartel at saka yung isa pang, yung pagho-hoarding. Hoarding. Thank you. Yes po, Miss Mel. Um, Good afternoon po for Ma'am Cecil. Based po doon sa sinagot po ni Sir Briones from DTI, with the price freeze, ibig pong sabihin, are we expecting po na gaganda ang ating inflation sa susunod na buwan or for May? Okay, iba sa nabanggit ko na rin sa mga nakaraang press con, hindi po kami nagpo-project. Kasi based kami sa actual price na nakukuha po namin. So, hindi po kami nagpo-project. Okay. BSP po yata, meron silang projection pero dapat malapit lang doon. But sabi nga kanina ni ma'am sa BSP, ang expected nila is 5.4 but nag-hit tayo sa 6.8. So, sa PSA po, hindi kami makakapagsabi kung ano ang trend ng ating inflation. O Salamat. siguro nandyan pa si Madam online. Ma'am Pwede niyang Evelyn. sagutin. Thank you. Yes po, sir. Good afternoon. Sorry I came late. Di ko na sundan yung discussion kanina. Anyway, gusto ko lang malaman yung trajectory ng inflation rate natin compared to the previous months. 6.8 ngayon. Para somehow, ayan, so talagang steep yung sudden, oo. So perhaps this has something to do with yun nga, yung sa crisis natin ngayon. So, yung tanong ni ma'am kanina about yung projection, siguro since nandun pa rin tayo sa sitwasyon na yun, coupled with the local scenario din natin ngayon, parang it seems na masyado tataas pa rin siya. But ang tanong ngayon, ano ang measures natin ngayon para at least man lang ma 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 pa rin natin na kahit papaano na ma-reduce pa rin natin siya. So, yun ang natin kung ano mga sectors ang pwedeng could help us lower the inflation given the performance ng mga different industries natin. Thank you. Sige. Well, so on the part of DTI, yun nga yung price freeze, at least sa price freeze, medyo at least makakasiguro tayo na hindi natataas yung presyo for the next 60 days, lalong-lalo na sa basic necessities and prime commodities. Kasi yun po yung tinututukan ng DTI. Kasama na po yung flour doon at saka yung mga talagang basic needs ng tao. On the part of the government, lahat naman tayo aware dito sa mga ginagawang subsidies ng ating government, di ba? Yung fuel subsidies, and lalo na sa mga transport sector, ito yung sa mga ano na rin, sa ordinaryong mamamayan, nagbibigay ng mga subsidies. So, isang bagay na rin yun para matemper yung ano nga, yung kahirapan sa buhay. Kasi, syempre, mahal yung mga bilihin. So, basically, tapos inaayos din through backdoor channels yung ating government, relationships natin sa international markets na hindi tayo magdedepende lang sa mga Middle East countries.
Yung lalo-lalo na meron na pala mga supply data tayo dito sa mga ASEAN, sa Singapore, sa Malaysia na pwede mag-supply. So, medyo on the brighter side, medyo napaganda rin kasi medyo nag-strategize na yung government natin na hindi na masyadong dependent sa Middle East countries, lalong-lalo na sa Iran and na mag-import ng oil. Na meron man pala mga alternative mode na pwedeng pagkuhanan ng oil. Kaya ito yung sabi natin parang silver lining kumbaga ano po sir. So yun doon lang ang focus natin. So hopefully maano na rin mabawasan na rin yung sigalot diyan sa Middle East, di ba? At ito namang ngayon, medyo okay din sabi nga ni ma'am, tama rin ni ma'am na medyo less yung effect. On the part of DTI, hindi rin masyado nakaapekto kasi nga yung perimeter, yung yung 6 kilometer naman doon, danger zone, wala naman talaga doon mga micro, small, medium enterprises, di ba ho ba? So talagang ito yung pag-ano ng ngayon, pag-alboroto niya is more of a tourism pa nga eh, tourism attraction eh. Tourism induced na event. Kaya medyo napaparami yung punta ng mga local tourists natin dito. So sana ganun lang lagi. Hindi wag tayong pupunta doon sa alert level 4 na major eruption para at least hindi na tayo maapektuhan ng mas malala pa ng mayong volcano na to. So thank you po. Yes po, sir. May follow-up question po ako. Kuha lang naman to. 6.8 tayo ngayon, but historically, ano yung is this the highest inflation na so far? Or in the past, at least in the last 5 years? Actually po, nag-2-digit tayo during the COVID times. Yeah. So, 2-digit ang increase natin. so Ano. if we were able to, di ba, napapababa natin siya noon, so there's the great possibility na kaparang for the meantime lang naman to na nasa crisis din tayo. Okay, ma'am. Thank you. Thank you po. May mga karagdagang yes po, sir. Guys. For DTI, sir, doing sufficient inventories of basic commodities po para sa province of Albay. Yes po. Magandang tanong yan kasi laging tinatanong sa presyo. Pero yung ano kasi na monitoring namin, dalawang bagay. Yung price and then supply. Yung inventory. Kasi dalawang ano yan eh, parang Batman and Robin yan eh. Di ba? Pero pag walang supply, ang tendency, magtataas ang demand kasi yung tao magpapanic buy kasi nauubusan ng supply. So para mabawasan natin yon, sinusuguro natin na nandyan ang supply. Okay? Nandyan ang supply at least man lang mga 2 weeks, 1 month ang supply. Kaya ang monitoring namin sa DTI is every weekly po ang monitoring namin sa DTI. Price and then supply side. Kaya lalong-lalo na pong mga lalaking supermarket, mga LCC, mga yang nasa daragang mga malls diyan, basta malalaki. Sinisiguro namin na yung supply ano po, nasa stable po yung supply. Meron po stable supply. Yes po. Meron stable supply. Last, Ma'am Cecil, the 6.8 inflation, gaano po ito affect sa purchasing power ng peso sa lalawigan po ng Albay? Ay, sorry. Ang purchasing power po ng peso ay pumalo sa 0.7 pesos. 0.7 pesos. Okay. O kaya 0.70. Bumaba siya. Dati tayo is 0.71, ngayon po is 0.70. Okay. Ang ibig sabihin po, opo, yung price ng peso nung 2018, 70 centavos na lang. Or, kung bibili ka ngayon ng ang 100 pesos mo noon, na the same goods, hindi, the same goods, kailangan mo ng 143 pesos para mabili mo yung the same goods na binibili mo noong 2018. Opo, ayun ang ibig sabihin ng purchasing power. Bumaba siya kaysa kang last month is 0.71. So 140 lang ang kailangan mo para mabili mo yung 100 pesos na binibili mo noon. Kailangan mo 140 pesos
or kung 100 din, mas lesser na ang mabibili mo sa market basket. May karagdagang katanungan pa po ba tayo? Okay na po. Kung wala na po, sa ngalan ng Philippine Statistics Authority, Albay Provincial Statistical Office, maraming salamat po sa pakikilahok ng ating press at media partners, sa ating mga tagapagsalita mula sa ating partner agencies, at kay Ma'am Cecil G. Bronjel para sa kanilang mahalagang report at sa pagtugon sa ating mga katanungan. Sa inyong patuloy na suporta, nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon sa inyong lahat.